Hello everyone! Ngayong araw ay dadaling ko naman kayo sa tinatawag kong walking distance na attraction sa Tokyo, ang Asakusa, kung saan makikita natin ang sikat na Sensoji Temple. Sa totoo lang ay di ko alam bakit pagdating pa lang namin sa accommodation ay dito kagad ang pinupuntahan namin. Siguro dahil sa namiss ko mga pagkain at gusto ko na ding makakita ng magagandang souvenir sa Japan. Pagbaba pa lang sa station ay bubungad kagad sa iyo ang napakasarap na sweet potato. Sa atin sa Pilipinas, para siyang kalasan ng kamote Q na may matamis na syrup. Hi, FPS! Pero okay lang, minsan lang naman. Habang naglalakad kami papunta sa Sensoji Temple, ay nakakita ako ng iba't ibang pagkain. Mukhang masasarap talaga ang mga ito. Sa Asakusa mo din makikita ang sikat na rickshaw ride o tinatawag na jinrikisha. Makikita mo na mga tao ang humihila sa two-wheeled cart habang nililibot ang mga historical areas at magagandang tanawin sa Asakusa. Nakakabilib ang mga tao dito dahil hindi lang lalaki ang humihila ng jinrikisha. May mga babae na din. Malalakas talaga ang katawan nila. Paglakad namin papunta sa Sensoji Temple ay makikita na kagad ang Kaminarimon, or also called Thunder Gate. It's a popular tourist destination known for its large red paper lantern and statues of wind and thunder gods. Pagkatapos mo magpa-picture sa sikat na Kaminarimon ay bubungad sa iyo ang Nakamise, the shopping street of over 200 meters. Ang gaganda talaga ng mga souvenirs dito. May mga wallet, keychain, bags, rep magnet, at marami pang iba. Makikita mo dito na sobrang ganda talaga ng mga quality. Marami ka ring madadaanan dito na iba't ibang klase ng mga pagkain na maaari mong iuwi sa Pilipinas para sa mga mahal mo sa buhay. Pagkalagpas mo sa isang malaking gate na tinatawag na Hozomon, ay bubungad kagad sa iyo ang Omikuji. Ito ay ang lugar kung saan pwede mong malaman ang iyong fortune sa pamamagitan ng pag-shake ng box full of sticks. At pagkatapos ay hahanapin mo kung saang drawer makukuha ang numero na iyong stick. At dun mo makukuha at mababasa ang iyong kapalaran. Paglakad mo papunta sa main hall, ay mapapansin mo kagad ang isang malaking incense burner where devotees and visitors gather around it, waving the smoke from the burning incense toward themselves. Ang sabi nila, lahat daw ng sakit na iyong nararamdaman ay pwedeng gumaling dito. Sa tagal ng panahon, pinaniniwalaan ito ng mga tao na nagdadala daw ito ng good health and cleanse the body and spirit. Sa harap nito ay ang main hall, pero para magbigay respeto sa mga naniniwala dito ay hindi ko na ito na video, pero sobrang ganda at sagrado ng loob nito. Sa gilid pala nito ay makikita mo ang 5-storied pagoda. These pagodas are often constructed with 5 stories representing the 5 elements: earth, water, fire, wind, and sky. Ito din na nagsisimbolo ng Buddhist faith and history.
Napagod pa kayo sa pagsama ko sa inyo dito? Ako kasi hindi. Basta masaya ako sa mga nakikita ko at may natututunan akong bago. Sa susunod kong vlog ay marami pa akong ipapakita at ituturo sa inyo. Enjoy!